Lane a sweep. Ang tanong ay ganun din ba ang mangyayari para dito sa sharing ito? Onyx Philippines ay mananatili pala sa actually magpapalit ng side. Blue side na ngayon ng Onyx Philippines. That's right. So, in this scenario, mag-Harley ka pa rin ba if you're Onyx? I think so. Pag na-open yung Marcel, diba na Uranus, maybe yung Marcel, or yung open siguro ng TNC para bumalik sa kanila kung sakaling mag-Harley first pick man itong Onyx. Siguro yun yung possible na configuration. Especially kasi parang ayaw mo ibigay yung Freya if you are TNC. Ayun, sa Onyx. Isipin mo, napakarami ng pwede mong tanggalin talaga, no? At isaalang-alang. Nakakalimutan pa natin yung hirap talaga ng pagkakalaban mo, Freya. Kailangan talagang i-target yun. May parang may trauma pa nga rin ng Pilipinas sa Freya Gold eh. Totoo naman. Tama. Oo, kaya hindi na yun na-resolve kasi hindi naman pinalaro ng Grand Finals. And with that Harley ban, ano bang natitirang options Freya. para sa Onyx? Binigay nila freely ang Freya. Siguro kasi may Marcel na natitira pero dyan pa rin eh. So you should go Marcel if you're TNC. And maybe kung Freya ang katapat, kailangan mo ng hard-hitting hero. Oo, kaya Suyo Marcel, I guess. or maybe even a Phobius. Na-open? Kung sakaling bukas. Pero mukhang yun na nga, Marcel and Suyo ang kanilang kukunin. Katulad ng sinabi ni Wolf. At ano bang pang-suporta dito sa Freya, no? Long range hero. Parsa, Valentina, pwede kasi malapit. Wala, super Prince eh. Favorite niya. Pero there is a way I see na Zetian. Kasi parang panggulo lang din dito sa Marcel. So, Zetian o kaya naman ay Valentina, nakikita ko dito para kay Super Prince. And perhaps jungler, kukuha ka na napatapat ni Suyo. Leomord. So, mabubuo mo yung Leomord Freya if you're Onyx. Wow, parang may kino-cosplay na nagsisimula sa letrang A. Hindi yan, Freya. Oy, ayan na. Sila mismo yung kumuha ng counterpick sa Freya. Dineclare na ba nila dito? Oo nga, Gold Lane Freya, XP Phobius, tapos Leomord. Alam mo, nilabas na tatlo. nilabas na ang tatlo, pre. Oo. Ito na yun, ang Sagasa trio ng meta natin ngayon. And then suddenly, parang hindi ka na pwedeng kumuha ng mga stationary na mga carries at this point kasi alam mong lalapit at lalapitan ka. Yes. I think you're fine with the Valentina dito pag TNC kaso makakapusin ka ng damage but at least pwede kang kumopya ng isang malakas na hero. At the same time, medyo feel mo na kailangan mo ng Farsa kaso hindi safe yung Farsa. So ano ba ang mage na mapupunta dito kay Lancy? Alam mo, tingin ko ito na ang time ilabas na Ang Lunox. Lunox na ni Lancy. Ay, Lunox. Actually, Kimi yung best. Valentina. Parang nag-anticipate na sila dito ng Zetian, no, at this point. Kaso kakapusin talaga ng damage dito yung TNC Kulang. with just the Valentina. But I understand why that's the idea. Kailangan mo kasi ng mobile hero eh, no? Hindi pwede ang ano eh. Hindi pwedeng nakatayo lang. Kapag nakatayo ka lang, huwag mo nang isipin na makakaalis ka pa. In terms of gold lane and XP lane options, yan ang hinihintay ng TNC Pro Team. Ano ba yung mga number 1 target na tatanggalin dito kung Onyx ka? I guess you're looking for your XP na tatapat. Wala nang Uranus Alice. Ayan. Sa mga potential na problema nitong Freya. Alice and Terisla is what I feel like yung mga pulling buds mo dito if you are Onyx. Oo. Eh, hindi na rin naman kasi magbabatang roam to kasi may Marcel na. No? That's right. Naisip ko pa nga, mga glue pa sana kung ano eh. Pero, para sa Onyx Philippines, pwede nila sigurong targetin gold lane. Bawasan nila ng mga mag-shred na hero dito. O kaya yung mga malilikot, no? Mga malilikot, mga harit, no? Mga carry, gano'n. Yung Claude kasi kaya ng ng Freya sa lane eh. Sa laning, Isa yan sa mga mo na yan eh. mga paboritong pagkain ng ng mga Freya Gold, yung mga Claude na early game gustong mag-farm. Oh, maybe a Brune, maybe a Granger actually na ban sa Onyx. Kasi may combo pa rin yan. Oo. Oh, wait. May chance kaya mag-fighter itong TNC, mga tipong CC Gold Lane? Oy, nakakamiss na yun ha. Oo, alam mo naman, isa sa mga persona ni Benny Cutie yung mga fighter eh. Oo, kaya magsampalan kayo. Labas nyo na yung Aulus. Lagay nyo sa gold. Oo nga. Tsaka wala pa naman patunay na pwedeng gamitin yun. Pero bakit hindi? Hindi, oo. At yung vengeance mo. na-mention natin na Terisla, naban na rin nga nila.
Alam mo, may kakaibang pakiramdam ako na biglang CC out of nowhere. But yeah, they will just go for the Alice this time. Kasi ang binan carry tsaka Terry. Ang instant bilis. Ay, ayan na. Ayan na yun. Lord Crack. GNG combo. Nilabas na ang Gordon Crack. The Gordon the Grock. Parang nag-activate yung dalawang magkatabi dito. Parang nga eh. si Naiso at si Wolf ay biglang nagising ng diwa. Pero yan na, Moscow ang kanilang pipiliin. And yan na nga, nalatag na ang ating mga compositions. And this is very interesting, no? Dahil parang kung ako si Benny Cutie, medyo nakakabatong game na to. Bukod sa delayed na nga yung wave mo, Freya pa yung katapat. Katapat mo, Freya, meron kang Phobius na eventually poproblemahin. Grock with the flicker and the gourd. Benny has to play the perfect game. Perfect game. Well, alam mo sa pagkakataon na ito, kailangan talaga dahil bawat game ay bibilangin sa TNC. Lahat ng matches na kanilang dadaan ay kailangan na nila ipanalo eh. That's true. Currently, number 8 sa loob ng ating liga. Talagang struggling ang TNC ngayon. 2 points pa lamang ang kanilang nakukuha. Kaya naman, ang bawat laro ay napaka-importante na. Meanwhile, for Onyx Philippines, baliktad ang sitwasyon. Kapag nanalo sila sa seryeng ito, ay napakataas na. Around 90 to 95% na kanilang chance na ipas na patungo sa ating playoffs ng Season 17. At narito na nga tayo sa Land of Dawn. Second game, nalalabas si Gord ngayong araw na ito. Oo nga eh. Parang kailangan na rin tumayan sa loto ni Naisu. You know what? Hindi na ba ng Harit sa game na to? Harit would have been perfect para sa Onyx. Siguro yung Phobius lang yung problema, but it's not really a problem for them. Ayan, may maagang paggugulong ginagawa si Chaka. And ito naman yung maganda, no? Kung aggression ng pag-uusapan, Valentina ay nangunguna talaga. Kaya isa sa mga top prio talaga na hero yan eh, no? Vertical jungling mula kay Zaida. Alam nilang walang retry si King Kong. At saka kailangan nilang alagaan to. Ano? Yung golem ay mukhang ibibigay na. Good vision coming in from Chakdo. At masesecure naman ni King Kong ang kanyang buff. Kuha ba rin. Pero yung green na, yung green cap dito ay nakuha ni Zaida. So may konting lamang siya pagdating. At mas mapapaaga yung level 4 niya. Yeah. Marami walang iya talaga yung Marcel ng early game. Diba? Tingnan mo naman yung ginagawa. Nakatira na sa loob ng gubat ng Onyx Philippines. Pero mukhang mapapanish ng Bagya. Napakababa na ng kanyang buhay. Interesting pathing coming up from King Kong na umakit pa siya, not going for the opposing lizard. Hindi yata siya abot ng level 4 agad unless, nagmintis. Napaplay card din kagad si Chuck. So na-call na kagad ito ng Onyx. Wala nga lang sorpresa actually para dito kay Chuck. Pero safe pa rin eh. Ayos pa rin eh. Ayun na nga, yung opposing lizard ay pinuntahan na ni King Kong. At medyo delikado din ang pwesto dito ng Benny Cutie. Pero nandiyan naman si Chakdo para alagaan ang kanyang gold laner. And so far, first turtle of the game, mukhang maaangat ni Trimar ang kanyang wave at mauuna din siya sa level 4 power spike. And that means TNC Pro Team, sila nga ba talaga may hawak ng lamang sa first turtle na ito? Yeah, definitely. Suyo, napakahirap kontrahin dyan. Tapos you have this Marcel na pinapahirapan na itong si King Kong na kaka-level 4 pa lang ngayon. Okay, let's see kasi si Trimar ay aangat na. Ayun naman si Chuck, ginugulo na. Lahat ng mga naiiwan, pero nandun yung flicker! At si Zaida ang nagwagi. Nagamit yung missing gosh para dito kay Super Friends. Kaya lang wala na siya talaga aabot na tumama yung SOD. And King Kong ngayon ay maiipit sa apat na miyembro mula dito sa TNC. Na-pin down din doon sa Torre and Zaida with a triple! Malinis ang execution para sa TNC. At katulad kanina nung Game 1 ay lamang na naman sila ng early game. At ayaw talaga. Teka lang. Mo, boss. You don't do that, sabi ni Super Prince. Outplayed by Super Prince. Napakaganda pag-stun. Nasa na-raise the fact na looking ngayon ng Onyx. But at least as far as Super Prince is concerned, okay siya. Ang hindi okay ay etong Leomord sa ngayon ni King Kong. Bukod sa one death, taghirap. Ngayon, 1.6k lead by TNC. Oo, tsaka yung level lead din talaga yung napapansin natin dito. Si Zaida currently on his way for potential snowball. In fact, kung tinitingnan natin, ang Infinix in-game equipment ay hindi siya nagrekta ng Sky Piercer. Tinapos niya yung Hunter Strike ng buong buo. Oo. Kalawit. Ay, Ay, wait lang sulit. Sulit na nakuha niya, plus 80. May ROI agad. Meron. Okay, si Chuck. Ito, nakita na natin na ganito talaga ang gagawin ni Chuck. Guguluhin lamang si King Kong. Bibisitin lamang itong si Brusco. Hindi makapag-farm ng malaya at pinipilit ni King Kong na
humahabol sa kalamangan na meron si Saida. Yun din pala yung hirap daw when you're up against si Marcel. Para bang kahit saan ka pumunta, may nakasabit sa yung paparazzi. Gets ko na si J. Bibbs eh. Kaya nairito si Justin Bieber sa mga paparazzi. Ganun pala yung pakiramdam. Ginugulo yung pagja-jungle mo na nahimik ka sa early stages. At ngayon masasabi natin sobrang komportable nito Marcel na to. May paparazzi, pinipicture-picturean siyempre lahat ng bagay na ginagawa niya. Kakain, matutulog, kung sila gagamitin. Tsaka ngayon, hinahanap niya kung nasaan itong si King Kong. Nasuyod nila itong left side at papunta pa nga lang ang Onyx. Nagtatalo na rin dito itong si Kirk. Ipit pa si Trimar. Tatama yung stun. Gigilid sila. Ngayon si Saida ay pupuntahan ni Sabero. Napicturean yung dalawang miyembro. Pan ng TNC. Oy! Sila pa ata mabubukulan dito. Kailangan ng matras si Nancy at si Jack. Ay grabe! Si Crush ay gagamitin ni Super Prince para linisin ang mga naganap. Nabaliktad nga ng Onyx Philippines ang laban na yun at mukhang makakakuha pa nga ng pagong si King Kong. Sapat na ba ito para makabalik ang Leomord sa laro? It will be enough, especially dun sa levels. Massive mistake mula sa TNC. Lalo na dito sa Marcel. Minsan nga talaga pag nagkamali ka ng golden hour, copy mo yung mapapasama at ganun na ganun yung nangyari. Para dito sa Onyx. Oo nga. And ang hirap din kasi i-communicate no kapag binato mo na out of necessity. Oo. Kung sino nang madadali, madadali. Nabukulan pa sila doon. Ang hirap na ito. Though, lamang pa rin naman sila in terms of economy. Pero kasi si King Kong, unti-unti na nakakaahon doon sa pagkakalubog niya kanina eh. Oh, tsaka yung Dark Wave right after yung Golden Hour. Sakto Talaga yung pa, oo. nagbago. Handa eh. At parang naka-ready na yung pabaangat sa inyo. Lalo na pag alam mo yung timing. To be fair, makikita mo kasi merong parang gumagalaw. may timer. May timer. So medyo makikita mo talaga. So, sakto cannot afford that. Nawalan ulit ng apoy itong TNC. Tapos tingnan mo, binigyan ka lang ng isang lane ng opening. Ang bilis na pero hindi pa nga naubos yung isang wave ng main lord niya na Grabe. napabagsak niya kagad ng mabilis. Ito talaga yung Freya talaga. lason sa Freya. Pero Yun din kasi nakakatakot sa Freya, yung unlimited attack speed boost na nagmumula doon sa Valkyrie Slash. And kapag nabigyan talaga ng opening, sa Vero ngayon sasampal-sampal. ayun na naman. Oh my God. Okay, mapipicturean. Isa lang ang nahuli, si Kirk Ion. Lalapit din si Brusco. Ililigtas lamang itong si Kirk. Si Sabero, binibili yung trip niya. Kaya pag lumalapit, winawas-iwas ng espada eh. Hindi makakapag-push ang Onyx with the defense coming out from TNC. Ay! Oh my goodness! Oh, Nagamit yung Mystic Gush. Buti nakataka si Chuck. Saida ngayon at si Lancy ay magpapakita sa middle. 18 seconds para sa next na objective. Pero safe pa naman ang magkabilang kupunan. Oh, and this is going to be the last turtle of the game. At hawak ng Onyx Philippines ang side ng River kung saan ang TNC Pro Team ay mahihirapan na tumagos. Si Chakno mauuna, giving some shield dito kay Lancy. Pero binibili ng Onyx ang trip dito ni Chakno. Binibigyan agad yung cameraman. Si Lancy hawak yung tech charge. So any moment ay pwedeng tumalon. Sakto may flicker din naman siya. Lalapit si Chuck. Si Saida sa gitna. Alam nila namang gagaling dun sa middle. Pwede nilang salubungin at malayang makukuha ng Onyx Philippines yung turtle na ito. Parang naputulan ng pangil yung mga members dito ng TNC with just one mistake. Isang golden hour lang na nagkamali dito ang TNC. Nanalo ng teamfight yung Onyx. Parang nawala lahat ng gana ng TNC. Oh, and medyo nakakalungkot yun, no? Especially kung how important this game is para sa TNC. In fact, lahat ng mga susunod nilang laro ay napaka-importante na. Big ultimate na hawak dito ni Lancy. Flicker, wait lang! May papasok din. Tumawa yung Throne of Ruby sa dalawa. Pero si Chuck, naghahanap na yung pipicturean. Dalawa ang kanyang nahuli. Ngayon naman si Trimar ay bubitin din sa... With a tech charge! Makakakuha si Kirk ng kill. Si Lancy nakabawi din naman. Habang si Sabero nakaka-pre-hit na. Iniisa-isa ang Phoenix Army. Si Saida na lang ang natitira sa may Oh, vertical. wow! Oh, first kill! Papasok! Double para kay Sabero! SOD! SOD tumama. Si Benic yung inawal si Sabero. Kailangan niya matrasan doon si King Kong for the follow-up. Pero nakabawi na naman dito si Benic. Yung tinagamit niya yung kanyang Purify. Pero wala nang pakialam si King Kong dyan. Wipe out para sa Onyx. And TNC Pro Team, sinubukan nila makakuha ng trade. But it cost them more. Anong mga nakuha ng Onyx doon? They get the turret in the middle. Nagbigay sila ng kills kay Savero. Tapos may recovery gold pa. Itong si King Kong with that kill onto Benny Cutie. TNC, a disastrous moment for them dahil nagbibigay sila si King Kong nakakuha pa ng pagnakaw sa orange buff.
And all it took was the patience from Brusco. Popping that ultimate at the most opportune moment nung nag-out na si Trimar, kukontra sana yung TNC. Tinamaan sila ng tech charge coming Ayan, no? out from the patient Brusco, waiting for the perfect timing. Napakagandang tignan. Wala na talagang magagawa ng TNC kundi tanggapin ang damage si Savero under the Ayan, turret. no? Oo. Tsaka tignan mo, Flicker as well, burnt. Tsaka yung regen na nanggagaling dun sa Valkyrie's Descent Oo. ay talagang karespe-respeto. At kahit pa sabihin natin na trade siya ni Benny Cutie dito, kumbaga parang Ay, no? tira-tira na lang yung nakuha eh. Tapos pati siya mismo nadali. Exactly. So actually, mas maganda pa nga ata yung trade na yun para sa Onyx. Kasi Leomord, pera sa Leomord yun eh. Oo. At sa ngayon, ang gold rate ng Onyx Philippines mula sa 700 ay naging 2.2K. At hawak na nga nila ang unang lord ng larong ito. At si Chakto ay grabe manggulo ah. Wait, ang ginamit ka agad yung Super Prince yung Mystic Gush. Kulang sila ng damage dito, pero nagdesisyon ng Onyx. Tara, Aray ko. puntahan natin si Chaka. Tingnan natin. Aray At ko. nabigyan ka agad! Oh my goodness, ganun kataas yung damage ng Onyx Philippines. Without yung presence dito ni Super Prince, 4v5 ang bigiging aksyon. Tatlong miyembro makikita ng Onyx Philippines dito sa TNC. Tatama yung stun mula kay Super Prince. Alam nila, Ay, oy, next charge! naman. Tinamaan ang dalawa, papasok ni Savero, sabay atras. Andun na rin yung Troll of Ruin, dalawang tinamaan si Kiko, nag-aabang na pagkakataon niya, tinawag na si Marbiel. At susurin yun na na. yung dalawa, pumapasok na under the turret. Wala na pa kaya ang Onyx Philippines dito, pero si Sai na makakuha ng shutdown. Papasukin ulit. Kaya lang si Trimar na lang ang natitira para dito sa TNC. Ubus na naman ang TNC. At para bang pinatayan ng ilaw ang TNC Pro Team, Onyx Philippines, back-to-back winning team fights. And back-to-back, nakita natin mula kay Brusco, napakatindi ng tech charge na ginagamit. At this time, with this Leomord, hindi natitiis ng isang Marcel ang damage output ng Phobius as well as the Leomord. At kung titignan niya yung Gold Lane, hindi rin nila kayang tiisin. Itong si Savero sa ngayon, hindi pa power spike ng TNC. At ever since, nung nawalan sila ng teamfight over extensions as well as wrong usages of the ultimates, that turn it back to Onyx. Tama ka doon, Omi, pinatayan ng ilaw ang TNC. Onyx Philippines, hawak nila ang Lord. He could potentially get multiple inhibitor turrets mula sa siege na ito. And with TNC Pro Team, sinabi mo na wala pa yung power spike nila. Kailan ba dadating yung power spike na yun? Yeah, max items on the Moscow, max items sa Alice para makatagal sila. Siguro third item dun sa Marcel para at least hindi siya one-hit combo ng Leomord plus the Phobius at pwede siya makapag-outplay pa. Yan ang hinihintay ng TNC. So long story short, 18 minutes Aray ay inaabangan nila. Okay, ang gaga ng Mystic Gush ha, pero pagkakataon natin sa TNC, pipilitin nila ng depensa. Si Trimor ay nararamdaman na rin yung damage mula doon sa skill 1 and skill 2 ni Super Prince. Papasok si Chuck, pipicturan. Isa lang ang nahuli si Kikong yon. Oy. Nag-aabang dito ang TNC. Pero makuha naman nila yung Lord at mapapatay. May next wave pa na paparating sa bottom at sa top and sa middle. Ako, Chakto ah! Chuck, masyado atang malalim at bibili natin ng Onyx Philippines yung trip niya. Retribution na yung ginamit niya, pinatalo si Chuck! Alam nila na wala pang picture yan! Aray Ang daming ko! yan, Devin na si Gosh! Para dito kay Super Prince, inaantay na lang yung wave sa may bottom. At yung pokes ay nanggagaling muli dito sa Onyx. May mga recalls na lang ginagawa ang Onyx PH ha! Oo, at may wave pa nga sa baba. Ibig sabihin ito ay pwede pa nilang puwersa. 15 seconds para kay Chakto, 15 seconds para dito kay Trimar. no. Medyo dalawa na ata ang target ng Onyx. Mahirap ito ha, lumiligam-gam na ang apoy na naroon sa TNC. Mapipigilan naman nila yung pagsugod ng Onyx Philippines at makikita natin yung disiplina mula sa kanila. Makakahinga pa naman ang TNC Pro Team pero magugutom ata ang kupunan ng Phoenix Army dahil uubusin ng Onyx ang jungle nila. Ganun na nga. Oh no. Talagang gugutumin na ang TNC sa ngayon. Overextensions mula kay Chakdo, even si Trimar at this point, considerably malambot pa siya. Dapat sa composition ng Onyx. And ang interesting ng paggamit nila dito kay Super Prince, parang yung Mystic Gush ginagamit niya parang feathered airstrike na pampoke. Oh, aray ko po, si Trimar. Ayun, no? Binibigyan nila, nasalo yung Mystic Gush. Naku, napatakas din dito si Trimar. Aray ko. Even committing yung kanyang flicker.
At dahil dyan, para bang bumaba mas lalo ang tsansa nila na makapag-contest sa susunod na Lord. For Onyx Philippines ay halos libre na. Conceal. And swerte pa ang TNC no, na malapit-lapit sa mga lanes na kailangan nilang alagaan itong Lord na ito. Pero hindi na sila makalabas ng sarili nilang base. Nakakonceal na si Hirap. Brusco, so may flicker din siya at ultimate. Gotta be careful, TNC. Fortunately, may konting rest ang TNC kasi makakapag-lord dito ang Onyx. There's no chance for them to contest this. Mahirap. Sobrang hirap talaga. Hindi nila pwedeng, hindi nila mahahatid na malagasan kapag nag-contest sila dito sa Lord na ito. Mas malaki ang chance nila kung ilalaban nila to under the base eh. Oo. And no attempt even with the SOD. Parang yung 1% chance siguro, kakagating ko na yun eh. O baka sakaling jumakpat sa loto, hindi natin alam. Pero for TNC, I feel like they're saving all of their resources. Aray ko! At aray ko, Lancy dumugo. Nakakapag-back pa naman, pero hawak na rin niya Mystic Gush. Saktong-sakto para sa pagdepensa nila against this Lord. Wala na silang inhibitor turrets dito sa baba at sa gitna. At yung top lane ay hawak na rin ni Sabero. TNC Pro Team, kailangan dumepensa dito. Okay, 5 ang nakatalaga para sa TNC. Undi-undi magbabasag ang Onyx. Wala na mga base turrets dito at TNC. Bueno lamang sila. May consilde na gagamit dito si Brusco. Habang si Trimor nagamit yung Throne of Ruin. Napicturean, walang tinamaan. Hindi, si Aray ko! tinamaan! Tumama din yung deck charge. Dahil sa likuran si Sabero, pinagnanormal hits na ang mga natitirang miyembro mula sa TNC at tatapusin na ng super parang laro nito. Isa na namang sweep ang ating natunghayan with Onyx.